Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good Good morning. Good evening, evening, Jesus. Jesus. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Magandang gabi Nasanay? sa atin. Welcome sa ating midweek Bible study, Minister Mer. Ayan, purihin ng Panginoon. Muli magandang gabi sa ating lahat, sa lahat ng ating kapatiran, North, East, West, and South, at sa lahat ng ating mga kapatiran sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Salamat sa Panginoon. To be exact, dito sa Manila, it's 5:40. Sa New York, it's 4:45 na madaling araw. Ha? Sa London, Europe, ay 9:40 Ng ano? ng umaga. Ng umaga. Okay. At sa Tokyo,
It's 6:35 ng gabi. Sa Parañaque. Ito na nga yan, Manila. Okay, praise the Ayun. Lord. Thank you, Lord. Yeah. Binabati namin ang lahat ng nanonood to be in general. Salamat sa Panginoon sa muling pagsama niyo sa amin. Tayong lahat muli ay sama-sama na sa ating ngayong Wednesday midweek Bible study. Praise the Ayan, Lord. mga Brother Arnold, meron ka bang mga babatiin muna? Siyempre, I love my own. Yon. Yan yung aking mga kapatid dyan na laging nanonood. Si Sister Gemma sa San Pablo City, Gemma Dimaano. Of course, yan sila Sister Ginaina. Ang aming bunso, si Henry. Of course, happy watching mga kapatid. Purihin ng Diyos. Nay, ang aking minamahal na mother-in-law, Nanay Sel. Yan, Mrs. Lermer. Okay, ako rin, babati rin siyempre ako. Una-una sa mami ko na nasa newborn, nasa bagong silang sa Caloocan. Yan. Sila Kuya Enol, salamat sa Panginoon. Sila Ate Helen, aking mga pamangkin dyan. At yung mga aking mga prayer meeting din. Nais ko ring batiin sila, yung Ramos Prayer Group. Yan, marami-rami yan. Yung ating Bataan, Olongapo, Dinalupihan, yan, sila Sister Ana, Sister Merly, sila Brother Michael Ripotola, si Nanay Lori, tsaka yung mga ating kapatiran sa Greenland. Yan, sila Rubio family, Estrada family, Ugalde family, Pulangco, Sister Bea, Sister Letty Garcia. Amen. Happy watching. Thank you, Lord. Okay, sa ating mga early bird, Sister Nancy Colina, Sister Linda Javier, Yun. yan, Urbano Sahul, Sister Rosemary Iwata, ayan, yes, of course, konnichiwa, Sister Siling Mendoza, ito, taga Los Baños to, Sister Jeanette Bautista, happy watching, of course, si Inday Jamie, good evening. Oh, binabati ko rin pala yung mga taga ating kapatiran sa Bohol, yung ating Yes. Konfi Bohol. Assign Sila ka nga pala Nanay doon. Asyang, Nanay Diding, Sister Melissa Fresco, siyempre sila Jamie, sila JR, yung mga Aha. bata, sa Hagna. Maayo buntag, tama Uy. ba? Natuto. Gabi. Maayo gabi. Yan. Yung ating di mga kapatiran sa Compilate, yung Dicatoria family. Yes. Yung mga Mirata family, sila Brother Angel, sila Kap Toto, ating Compi Cebu, yung ating PMS dyan, si Sister Nancy, yung kapatid ni Brother Bernie Caramba. Yes. At yung ating Compi Tagbilaran, Compi PMS, si Sister Christy na malapit ng ikasal. Yan. Okay. Thank you, Lord. At binabati ko ang ating kapatid na Lady in Red. Kilala niyo yan. Si Sino yan? Sister, taga-kaibiga, Rita Manggao. Everyday Valentine yan eh. Everyday Valentine's. At siyempre, pagka present to mga ito, isang tropa to eh. Si Sister Angelita Saraspe. Ayun. Ito iba to. Maria Teresa Sepulveda. Ito si Tikiano. Mavel Imperial Kaluwalhatian. Sister Lulu Madeha. Yan. Yes. Sister Flor Cunanan, Kabalen. Yun, si Luisa Noco, mami ko po yun mga kapatid. Yes. Sister Daisy Goyena, Alae. Si Sister Yan. Aurelia Fabro. Yes. Amorlita Fulgencio. Ayan. Isa pa. Siyempre si Sister Lisa Albaran, yung ating Yes. kamanggagawa sa San Pablo City. Ito pa. Konnichiwa, Sister Marisa Uichi. Ito, Oo. Arnold Pangilinan is watching. Ha? Ayun oh. Oo, nanonood pala ako. Hallelujah. Okay, ito rin. Uy, ang layo nito. Sister Jesusa Dalangin Kao. Layo. Ito. Okay, Ayan. binabati namin. Fresh from, Pangasinan. Minister Ali. Ali Bernardo. Ali. Actually, Ali. alam mo ba si Minister Come to Ali? here. Hindi, Ano yan eh, hindi siya nag-bus. Hindi siya nag-bus. Ano ginamit niya?
Nagmotor. Okay. Ayan, Minister Ali, bati mo na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Lord, at maganda ang biyahe. Nakarating ako. Sa mga taga Baguio, magbahagi naman kayo ng konting lamig dito. Yan, thank you, Lord. Sa Pangasinan, sa Pabian, salamat, Lord, at patuloy ang gawain doon. Thank you, Lord. Ayan, Okay, praise the praise Lord. the Lord. Okay. Ayan, kamusta sa Sino ating pa? mga kapatiran sa Pangasinan, sa Baguio, sa Agoo, sa Labrador. Ayan. Ayan, mamaya meron tayong surprise. Yes. Abangan natin mga kapatid. Ayan. After 10 months ba? Ano ba yun? 10 buwan. Si kasi Ninong Ali. Okay. Hindi si Minister Ali yun. Hindi pala, hindi Secret. pala. Hindi ko alam Surprise yun, po yan, mamaya mga kapatid. Surprise Makikita talaga. nyo. Sister Winnie Colina. Happy watching. Aurelia Fabro. Joyce Calderon Ricafort. Josibet Bares. Si Ninang Remy Cabral, Pastor Oying. Yes. Thank you, Lord. Ayan. Of course, sa mga taga-Paco. Nora Lopez. Happy watching, Sister Nora. Praise the Lord. Uy. Si Sister Ami Salgado ng ating Bikutan. Bikutan, yes. Marcelo Mahogany. Yes. Aida Garcia. Sister Aida. Yan, ang ating Crestview Prayer Group. Yes. Okay. Yan. Ayan. Si Sister Opelia Carion ng ating Kalawan. LBC. Ating Bukal LBC. Prayer Group. Bukal, oo. Yan. Oo. Yan. Si Oy, bayaw. Sister Sige, sorry, sir. Connie Caudilla rin, nanonood sa atin. Ayan. Bayaw Louie, happy watching. Si Sister Marilyn Ayuban Neo. Ayan. Kanina, Oo, nandito si po si brother- inyong brother Pastor. husband, si Pastor. Yan. Okay, thank you sa kakanin. Variety talaga. Siya pa Kakanin din ba yun? Yeah, hindi. Kakanin Hindi lang. kakanin din. Okay. May dala lang kakanin. Ayun. Ayan. Yan, si Rachel Elecher? Sa Japan yan, sa Japan. Elecher, oh. Sister Rachel Elecher. Elecher nga. Oo. Ayan. Kala ko, babalik ako sa grade 1 eh. Okay. Si Brother Ed Galletes. Yan, Yes, sa of ating course, Mendes. Brother Ed. We miss you. Si Ate A Merry Tess, Christmas. si Alpa. Yan, yung mga Yan. bata. Thank you, Maring Lord. Ami Hernandez from Kalawan. Darwin Bugay Datu. Yan. Si Sister Clang Montinola Rabang. Hi, Happy Sister watching. Eloy. Sister Eloy, well taken care of. Si Brother Frederick Orias. Yes. Ating Lipa Outreach. Yan, praise the Sister Lord. Olivia Caray. Makati. Makati ba, Sister? Ano? Olive. Sister Olive. Ating Yan. Makati Session Hall. Uy, Si umuli. Sister Virgie Alamag, ating manggagawa sa Kalo, sa Amuyong. Yes. Yan. Sister Connie Caudilla. Hello. Si 2 points. Brother Benji Toralba. Puro mga worker to nababasa ko Oo, Ayan talaga. Thank you Lord Meron ba Kung dumating? isa pa ditong worker din eh. Tingnan. Meron. Mamaya. Mamaya tatawagin natin yan. Hello din po kay Sister Paraluman. Ganda ng Bundad, pangalan. yeah, no? Bundad. Paraluman. Nuke. Mami ni Sister Mana. Ang ating San Pablo Outreach. Song leader doon. Ayan. Si Joycelyn Denaco. Di ba? Si Sister SP Sahul. Hello po. Ayan. Kamusta rin kay Brother Elmer? Alam ko, ikaw ay malakas na. Pwede na ulit go kay Lord. Yan. Brother Jess. Ano ba? Yan, si Brother Jess din. Bisitahin nyo Thank you, naman Lord, kami na yan. dito. Magaling na yan. Amen. Thank you, Lord. Yan. Si Sister Eileen Simulata ng ating Bulacan Outreach. Yes. Happy watching, Sister Eileen. Okay. Uy. Ma'am. Watching din yung aming bunso sa mga Sister Zyla ng Kalamba na siya ngayon. Dati Los Baños Oh. Kalamba na siya ngayon. Si Sister Clarita Enciso Derada is watching. Ayan. Yan. Thank you, Lord. Of course. Ano ba to? Brother o sister? Chikwako. Si Brother Rudy ko yan. Ikaw, Brother Oo. Rudy, ha? Ninong, ha? May screen name ka, ha? Baka Chinese siguro, kaya Ay, Chikwa. Chinese naman talaga ang ninong ko. okay. Yan. Sister Lydia Kalapatan. Si Sister Menchi De Leon. Yes. Yan. Helen
Espanya. Yan. Nocum. Si Ate Helen, asawa ni Okay. Kuya Enol. Ayan. Sister Aurelia Fabro. Good evening. Happy watching. Sister Josie Umayam ng ating Pangasinan. Okay, Ayan. pakibilang lang kung nakakailang bati na po kami. Basta po kayo dyan, Sister Josie. Yan. Thank you, Lord. Yan. Si Elizabeth Marasigan ba nabati na? Di pa. Batiin mo na rin. Sasabi mo na eh. Sabi ko na. Josie Umaya. Oh, ba't naman umuulit eh? Joke. Medyo Mga parang palibidiro naninibago lang. ko sa Brother Arnold. Ah, May- buti parang- pinaalala mo. Parang may bago ko na... I would like to thank, first and foremost, for konting side view nga dito. my hair. Kabila. Tama na Kabila, to. kabilang side. Yeah, for my hair. Parang may kamukha ka. Sino? Si Dolphy daw. Si Empoy ba? Si Si Empoy, si Ipoy. Anyway, thank you for my hair sponsored by GC's Wow. and arrangement arranged by Jen Mukhang na-mind mo yan. Jen Abs. Aboyabor. Ayan, thank Okay, you, Lord. salamat. New look ba mga kapatid? Thank you, Lord. Hello din po kay Sister Alice Mosquera. Happy Comment. watching. Yan. At si Sister, yeah. Sister Ray Quinto. Sister Nida Gelardino. Si Minister Ray Danganan. Sister Odette, Minister Ray. Galing Sister Odette ha. Thank you Lord ha. Minister Ray, ikaw na masunod ha. Oo. Ito, ibang klase itong brother nating to eh. Sino ba yan? Parang di mo kilala pero makikilala mo to. Ay, oo. Ito, kita mo, brother. Ang action star ng pangalan yan eh. Oo nga. Anong Oo. pangalan? Brando Giones. Pante. Pante. Mm. For short, Brother Raul. Brother Raul. Si Brother Raul Kakaiba yan. pala pangalan nito. Opo, yan, si Brother Raul. Yung ating kamanggagawad sa Compi. Dito po. Yan. Sister Emerita Mosquera. And Sister Mylene Aquino. Sister Judith Ng Los Baños. Anyake Cruz ng ating Tumana Prayer Group. Happy watching po. Sister JM Azaret. Sister Tess Malabonga ng ating San Pablo, SSS Prayer Group. Sino? Si Brother Mike and Sister Angie Sotomango is watching. Thank you, Lord. And Sister Oriza Buhay Sativa. Si Pastor Pastor Santos. Romy Cabral is watching. Uso ba Sakalo. talaga yung mga Ayan. screen name? Hello, Pastor Romy. Ray Jacob Gicaro. Yan. Si Sister Chinky Karen Caballas sa Raspe. Yan. Hallelujah. Thanks for watching mga kapatid. Sister Auring de las Alas ng ating Mendez Mendez Outreach. Outreach, Thank you, yes. Lord. Happy watching po. Sister Fe Kabuatan Marbid. Yan. At Rosie Magtibay. Sister Rosie Magtibay, happy watching. Yan. Si Brother Bong Lilo and Sister Fritz ng ating Baguio Outreach. Yan, nanonood sila. Yes, of course, Salamat Ninang sa Diyos. Cora, Kagimbal. Pastor JB, Pastor Kagimbal. JB. Hello po, Pastor, Sister Cora. Hallelujah. Op! Direct from Australia. Sister Sister Marita Belmonte Macquarie, Macquarie. of course. Inglisin mo muna. Ha? Inglisin mo. Howdy doody, friend. Yes. Today is the day. Yan. Mahilig sa kape yan eh. Hello din po kay Sister Janelle Belga Gail Malubay. Happy watching po and thank you, Lord. Amalia Cuartero. Sister Amalia Cuartero. Happy watching. Yan, of course, si Brother Edward Patrick Bisite. Yan, anak ni Anak ni Sister Mami Ched. Yan. Thank you, Lord. Yan. Marami na tayo ngayon, Minister Elmer. Oh. Sister Seni Baez, ang ating Mendez Outreach is watching. Thank you, Lord. Maiba ka ba, Brother Arno? Yes. Kanina, di ba? Ay, oo, mga kapatid. Napakaganda ng ating May nangyari kakaiba sa aming atin, activity every Wednesday. Malamang yung mga
pupunta rito na kapatiran, maninibago. Siguro mga dapat pupunta, kung pupunta kayo dito mga after, mula ngayon, bilang kayo mga after 3 months. Bakit kaya? Opo, Kaya- pastor, kasi hindi pa makikita yun eh. Pero Yan. pagpasok May nila rito, kaganapan po maninibago dito. Kasi nagkaroon kami ng Hindi, kasi rito project nila pastor. Yes. Ano ba tawag doon? Actually, Alam ko nung makikita panahon nila, natin to sa Genesis verse 11, sinabi ni Lord Chapter to. 1, verse 11. 1 verse 11. Oo. Na magtanim. Ay, di biro. Teka, nandito yan. Ating basahin nga, no? Ating- Maganda yan, Brother. Sa Genesis chapter 1, Teka, eto yan, mga kapatid. Live po to. Siyempre. verse 11 and 12. 11 and Minister 12. Arnold. Napakaganda ang sinasabi dito. Sabi sa Tagalog, no? Basahin natin, ha? Sige, sige. Sa verse 11 ng chapter 1 ng Genesis. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong nangmumunga. Yes. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman, nasiyahan siya ng ito'y namasdan. So, itong ginawa nating kaninang umaga, ay nasiyahan sigurado si Lord. Ang nakita ko nga rito, no, si Lord talaga nag-command Yes. na talagang punuin ng halaman ng lupa. Masaya Kaya po talagang kami kayo kalooban ng umaga. Panginoon na talagang tayo ay nagtatanim. Alam ko nga nung bata pa ako may tinatawag na Green Revolution. Yes. Naging part ako dyan. Ano ba yung Green Revolution? Bata pa ako noon eh. Mga kapatid. Ano ba yung kwento doon? Live po ito. Live po ito, mga kapatid. Ayan. Panahon ko po yung Green Revolution. High school ho ako noon. Opo. Alam ko sa Tree planting. Yan, oh. kasama yan. Kasi napakahalaga po niya mga punot halaman. Si Lord talaga yan. Dahil dyan tayo kukuha. Kinrate ni Lord yan para sa ating sustenance talaga, mga kapatid. Dito, sa verse 29 nga, Minister Arnold, no, Yes. sa chapter 1 ng Gen, sabi nga rito, no, sa verse 29, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Yan. Kaya nga 3 months from now, malamang hindi na tayo bibili ng Yes. sili. Yan. Ano ba ang iyong tinanim? Bell pepper ako eh. Ako, 2. Ano ba? Lettuce, yung ano yon, yung green ano yon, green eye ba yon, at saka sili. Kasi may likuho ako Mahal ang magluto. sili ngayon. Mahal. Yung 400 isang kilo. yung sili po yung bell pepper po yon, yung sa akin, sa iyo, ano? Bell pepper din. Bell pepper din. Oh, kasi Na-stress magagawa ko ko ng nga sa pizza YouTube yung bell pepper pala, medyo 3 months talaga yan. 3 months. Bagong mamunga. Naalala ko tuloy yung Minister Arnold Buti na lang, kanta hindi masyadong dinig sa mic yung mga comments ng mga yung kanta audience, sa mga Bahay kapatid. Kubo. Alam mo yung Bahay Kubo? Yes. Alam mo ba yung kanta na yun? Medyo. Sige nga. Bahay Kubo. Kala ko nakatira si Kalbo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Meron pa. Baka tumalsik. Meron pa yun. Kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa Labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Yan. Yung mabango ho, yung sesame. Yan po. Yung sesame seed. Yan. Kaya 3 months from Buti now, na lang, hindi ako thank you, nagulat Lord. sa mga... Kaya maninibago Ayan. ating mga kapati pagpunta Yes. rito. At no? talagang si Talagang Lord ang magpapalago niya, Green di ba? Revolution. Si Lord ang Kaya magpapalago makita yung mga niya. nakasabit dyan ang palaya, Yes. kasabit na upo, You can mga harvest for gumagapang free. na mga Just come. mga pagkain natin. Pinrovide ng ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. Okay. Balik po tayo sa pagbate. Minister Okay. Arnold. Sige. Sino pa mga natin? Sister Lorna Rosilio Pehi. Yan. Sister Fritz Palma Medrano Lailo. Pangatlo na ba? Sister Fritz, jacket ko. Okay. At thank you Yun nga pala. Oo. Bilas Bong.
Maraming salamat sa mga buto. Bagamat wala pa dito, pipick upin niya ni Minister Jeff. Yan. Isang kahon. Thank you, Lord. Isang Sister 4x12 na Abel. kahon. Ibiruin yung 4x12 na kahon. 12. Yan. Tapos 4. Variety of seeds. So talagang love offering ni Lord yan. Thank you, Lord. Yan. Hello po kay Sister Victoria del Rosario, Celeste Tixon, Cecilio, si Brother Silvino Vicky Dudes. Carino, Sally Hugilon, Sister Elena Cancio ng ating Tarlac. Happy watching po mga kapatid. Thank you, Lord. Okay, Minister Elmer. At nice ko rin siyempre batiin. Sino? Yan, siyempre yung mga may kaarawan ngayon. Yan, Today is special your day. special day. Yan. Today is Una-una, your birthday. Brother January Elmer, 27, 2021. Brother Jeremy Orap. Yan. At Chris Gavina, happy birthday. Yun. Juanito Enriquez. At advance Happy birthday. Happy birthday. Bukas. kay Brother Lucas Noku. Noku. Kilala mo ba yun? Oo, kilala ko yun. Yung aking bunso. At sa anniversary natin, Siya'y- Ninong, happy anniversary, Ninong Rudy and Sister Mindako. Mindako. Happy anniversary. At Brother Victor and Sister Marie Sahol. Happy Okay. anniversary po. At sa lahat ng may birthday, happy Happy birthday. Okay, Enjoy Sister Jam, your take special it away. day. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Lord. Thank you, Lord. Okay, happy birthday and, And happy happy anniversary. anniversary. Praise the Lord. Hello Minister din Elmer. po kay Sister Veron Patulay. Ayan. Yes, oo. At binabati ko rin pala yung ating San Antonio Outreach sa Hulo, si Nanay Dame, yan, Nanay Damiana, si Sister Tess at si Sister Marisa. Happy watching po mga kapatid. Oops, Sister Apple. Anak ni Ninang Cora to. Apple Insyong. Yes. Yun. Sister Victoria Langgilan ng, alam mo yung lugar nito, nakakatakot eh. Saan ba yan? Sa pangalan, sa Maahas. Doon. Sa, Yeah. ano. Hello po kay Sister Yan. Nida Bariwan. Christian Reyes. Yan. Hello po kay Sister Teresa Serrano. Happy watching po. Thank you, Sister Lord. Sally Flores. Kay Sister Jesusa Gonzales. Yan. Sa aking kapatid, Brother Eno. Thank you, Lord. Happy watching. Brother Edgar Mansalapus. Yan. Hello din po kay Sister Joy Pagunsan Rubio. Uy, Good Brother evening Mike. po. Mike Alanggilan. Hello po. Kamusta na? Ah. Okay. Hello din po kay Sister Lorna Rosilio Pehi. Ito, Sister Yan. Mercedes Sarne Pega. Happy watching po. Happy watching, yes. Yan. Hello din po kay Sister Melby Tungkab. Ayan, Praise the praise the Lord. Hallelujah. Napakabilis talaga ng oras, mga kapatid. Marami pa sana tayong babatiin, pero tayo po sisimula na ng ating midweek Bible study. But before that, tayo po muna ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli salamat po. Papuri pa sa salamat, Panginoon, ay sa iyo lamang po, Panginoon, namin iniaalay. Salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na kaming lahat ng inyong tinawag, pinili. Panginoon, tinipon mo upang magpasalamat, magpuri, Panginoon, at mahayag, Panginoon, muli ang inyong kadakilaan sa pamagitan, Panginoon, Yes. sa aming pag-aaral Yes. ng iyong mga salita.
Lord, sa aming music ministry, Panginoon, be with them, Panginoon, and lead them, Panginoon. Mapangunahan kami, Panginoon, to worship you in spirit and in truth. At Lord, sa aming mga pastor, Panginoon, na magbabahagi, Panginoon, ng napakahalagang salita mo, Panginoon. Yes, Lord. Maging kaliwanagan, kalakasan, Panginoon, at laging gabay, Panginoon, sa aming buhay, upang lalo kami makapabuhay ng ayon sa inyong kalooban. Praise Lahat ng God. pasasalamat at papuri, Panginoon. Thank you, Lord. Kami pong binabalik, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Okay, mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, Yes, handa Ito natin po. ating sarili. ang ating music ministry. Tayo magpupuri sa Panginoon. Glory, hallelujah. Tayo po tayong lahat at tumawid sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Amen. Thank you, Oh, Lord. praise Thank you, you, Jesus. Thank you, Praise Lord. God. Thank you, Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Thank you, Lord. So, salamat sa Panginoon sa muli pagbibigay sa atin ng araw na ito upang tayo ay umawit, sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Kaya, ang lahat po ng nasa kanilang mga tahanan ay inaanyayahan ko pong, kung gusto niyo tumayo, pwede kayong tumayo. Mas mainam po para tayo ay sabay-sabay na sumawit ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness lasts forever. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Hallelujah, Panginoon. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. His faithfulness will last forever. Kaya tayo na mga kapatid, awit tayo sa Panginoon. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay awit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Minsan pa, magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay maawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusupungan. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang. Biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoon. Minsan pa, humingi ka at ikaw ay bibigyan.
hayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Ika'y iniwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit at magpuri sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Parating natin sa Diyos. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Truly, God is good, and He deserves all the glory, all our worship, all our praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Hallelujah. Sabay tayo mga kapatid. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman.
Salamat sa iyong kabutihan, ang mabuting pasto ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. Oh Jesus, Ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na basisan. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo. Let's worship the Lord. Sasambahin, hallelujah, kita, Panginoon. Hallelujah, thank you, Jesus. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo. One more time. Sasambahin, everybody worship the Lord. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon. Amen. You are here, Lord. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Sasambahin kita, Panginoon. Thank you, Lord. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw
a clap offering to our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Papurit parangal para sa iyo lamang. Amen. Kadakilaan mo ihahayag pagkat ikaw ang aming Ang ating Diyos. Diyos. Napakainam Thank you, na tayong mga tinawag niya ay sama-samang magpasalamat, Yes. magpuri, pagbigay ng kadakilaan sapagkat siya ang ating Diyos. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Minsan, ano, Jesus. bago ko ibigay sa ating pastor, no? Matanong muna kita, no? Hindi naman Bigyan ulit surprise kita. question yan. Para kasi Kailan mo pastor. nagsimula yung lockdown? Ha? Mga March 15, kung hindi ako nagkakamali. Ba't mo naman naitanong? Kung nasa online ka, panalo ka kay Greg. Talaga? Kaya sa walang premium. So, anong date ngayon? January. January na. So, almost 10 months na tayong quarantine. Ba't naitanong mo yan, Minister Yan, Edwin? kasi alam nyo pa mga kapatid, inline dyan eh. Oh. Ating supresa sa ating Panginoon. Amen. Yan, mga Thank kapatid. you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan. So, kaya mo tinanong yan dahil sa ating sorpresa ngayong gabi. Oo, meron tayong surprise kasi kay ano eh, Okay. sa ating mga kapatiran ngayon. Yes. Na alam nyo, ako nga, nung na-surprise din ako eh. Opo. Kasi hindi ko rin inaasahan. Parang tayo, di ba? Mm. Sa muna tayong nasa loob ng center eh. Yes, Di ba? yes. Pero ngayon, surpresa. Ano kaya surpresa na yan, mga kapatid? Abangan po natin, mga kapatid. Yes. Thank you, Lord. Yes, ito po yung sinasabi naming kanipang surprise. Kaya pala Yan. tinanong ni Minister Elmer. Ayan. Oo. Abangan po natin, mga kapatid. Ito yan, na po, ha? mga kapatid. Yan, thank Glory. you, Lord. Hallelujah. Up. Good evening, brothers and sisters in Christ. Ayan, meron akong, hindi ko sasabihin special guest. Si Lord talaga ang nagtatalaga. Kaya welcome natin ang ating Pastor Fred. Pastor, sa ilalim po. Sa ilalim po. Papasok niyo po dito. Yan. Bati naman, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At binabati ko rin kayo ng isang masaganang bagong taon. Okay. Hallelujah. O mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon, kaming dalawa ni Pastor Fred ay ang tinatawag natin Christian ethics, Pastor, ha? Kasi iba-iba ang pag pinag-usapan kasi ang ethics. Meron kasing world ethics, meron secular ethics. Secular ethics. So yung doctrine ng Christian ethics ang ating pag-aaralan, Okay, Pastor Fred. Basahin ko muna yung scriptures na gagamitin natin Sige, at yung mga following scriptures. O mga kapatid, ang ating doctrine of Christian ethics. Basahin ko sa ating lahat. Buksan po ninyo sa 2 Timothy 3:16-17. Sa good news, babasahin ko sa inyo, mga kapatid.
all scriptures is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instructions for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. The message of the Lord. Hallelujah. Pastor, kayo na po manalangin muna. Hallelujah. Dakila naming Ama, pagpalain mo po ang mga salita na aming nadinig. At ang lahat na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, buhayin mo sa amin lahat. Turuan mo kami, Panginoon, upang sa ganon, sa aming paglilingkod sa iyo, maayos ang aming pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Kaya, sige. Pastor, ako na muna yung mag-introduction at alam ko nga ang mga kapatiran natin ay merong kanya-kanyang pananaw sa pamumuhay dito sa lupa. Ang ating gustong ipagkaloob sa atin ay yung Christian ethics. Ang Greek word, ito ay sa madaling pagkakaunawa ng ethics ay character that is connected with custom and habits. Pag pinag-usapan natin din ng ethics, it speaks about the principle or science of right living or what is right and what is good. Pag sinabi naman nating moral, yan ay galing sa salitang Latin mores. Ibig sabihin yan also is the habit and custom. Yung sa Latin naman yung right ay tinatawag na rectus, meaning to say straight or according to rule. At itong ethics or right, ito yung sa Latin ay supreme good. Ano, ha? Pero alam mo ba, Pastor, meron sa pamumuhay natin na sa kanila ang highest good ay meron ito sa Bible, yung Epicureans, di ba? Epicurean. oo. Gugunitain ko sa iyo, o mga kapatid, kasi meron din ganitong pamumuhay na sa kanila ang highest good ay yung eat, drink, and be merry. So, ang tawag doon, ito yung mga Epicureans doon sa panahon ng New Testament. Meron din, yun ang kanila, sa kanila, yun ang good. Meron din tinatawag na, ito, hedonism. Alam mo ba na itong hedonism naman, sa kanila, ito yung highest good, yung bang pursuit ng pleasure, yung love for pleasure. Ang ating pag-uusapan ay itong Christian ethics. At meron din sa takbuhan natin, ang tawag dito ay yung utilitarianism. Para bagang, lagi ko ito naririnig, dito pala ito nanggaling. Para bagang yung the doctrine of being useful. Maganda naman, di ba? At hindi lang, dito pala nagmula yung parang kumbaga yung nakakarami sa nakakabuti. Parang good, ano? Pero what we're after is what the Bible defines regarding Christian ethics. Sa Bible, ang Christian ethics is also, Pastor, moral theology. At ang moral theology, Pastor, merong dalawa. Ang tawag dito ay virtue ethics at deontological ethics. So dalawa pala pag sinabing moral theology or Christian ethics, ito'y both the virtue or moral behavior or behavior of high moral conduct, ang tawag doon ay virtue ethics, at yung kombinasyon niya ay deontological ethics. Ibig sabihin nito, what one person ought to be and what one person what ought to do. Ayan, ha? So, being and doing, yun ang Christian ethics. At ang Christian ethics, ito'y, alam ko, paborito mo to, yung grace not by works, di ba? Oo, kasi ang kabutihan natin ay, di ba naalala mo yan, Pastor? Result lang na
Yes. At meron kang definition ng what is right and what is ethical biblically. Ayan, gusto mong Okay. ibahagi? O mga kapatid, Sige. ito ang tamang Christian ethics. Yan, Pastor. Ito yung two ways of life na contrasted. Ito yung dalawang uri ng buhay na mapagkakakilanlan kung sino yung good or evil sa mata ng Panginoon. Okay. Kung sino yung maayos ang pamumuhay, kung sino yung hindi. Ito, basahin ko sa Psalm 1. Makikita kasi ito sa yung pag-upo, pag-tayo, tsaka paglakad. Okay. Kahit na sa pagkain, yung ethics, nakataon sa pagkain, may ethics yan. Pati yung mga kutsara, tinidor, lahat yan. Ayos na ayos yan lahat. Okay, tingnan natin ha. Sa Psalm 1, two ways of life contrasted. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, or sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ito. Amen. Madali mong makilala ang isang maayos na pamumuhay. Doon lang sa pag-upo mo, makikita mo, di ba? Hindi pa basta-basta ka umuupo. Hindi ka basta tumatayo. Hindi ka basta-basta lumalakad. Kasi paglakad mo, kita ka o hindi. Okay. Kung ikaw tama, kung ikaw mali, ayon sa sinasabi ng Biblia. Amen. So, ang righteous person is the one who does not walk in the counsel of the Sinners. wicked or Wicked. sinners, who does not walk in the path of the scoffers or does not sit on the seat of the wickedness. Pero sabi mo, ang contrast ng righteous sa Christian ethics is the one who is delightfully studying the Word of God day and night. And that person is like a tree. Parang gusto mong ituloy, Pastor. Okay, o sige. Ito na yung contrast, sabi mo. That is like a tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prosper. Pastor, gusto ko ata yung huli, no? Pero mga kapatid, hindi. Bago yan, di po ba, Pastor? Kasi minsan, pag-meditate, pag-sunod sa salita na Diyos, napipilitan. Yan, sabi dyan, ano daw? Masaya, di po ba? That is what is right. Di po ba, Pastor? Amen. Kaya, tingnan mo doon sa the wicked are not so, but they are like chaff, which the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment. Tutuloy ko na. Nor sinners in the assembly of the righteous, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Nako, Ayun. kitang-kita mo na yung pagkakaiba eh. So yung moral theology does not compromise sa wrong, Pastor. Wala talaga. Meron nga, alam nyo ba yung pamumuhay na godly o matuwid? Pinagdarasal, di ba kaninang umaga? Na magang-maga, ipinagdasal mo ako dyan sa sinabi mo na kailangan. Kasi ma-discern natin, there are times na yung ating uri ng pamumuhay ay lihis na. Di ba sabi mo sa unang hari, kay Solomon, naalala mo Sa ba? 1 Kings 3. Opo. Bahagi natin sa kanila yung ma-discern. Kasi umaga-umaga, talagang nagme-meditate ako. Tulad din ni Joshua na bagong na mamahala.
study the Word of God day and night, meditate on it. Pagkatapos naroon yan, obey, and you will be prosperous and successful. Dito sa 1 Kings 3, meron ding isang si Solomon na bago mamamahala at sinabi sa kanya ng Panginoon in a vision. Sabi sa Solomon, anong gusto mo? Para bang may berde, anong gusto mo? Ang sabi ni Solomon, ang gusto ko, Panginoon, dahil ako'y bago-bago, at ako may mga ngalaga sa napakaraming tao na itinalaga mo para sa aking pamahalaan. Ang hiningi niya is wisdom. Yun. And knowledge to rule your people. Yung mga righteous na tao in the sight of God, hindi basta-basta humihingi kay Lord. Ang hiningi niya, wisdom and knowledge to rule His people. Hindi naman kanya yun eh. Yes. Ipinamahala lamang sa kanya. Kaya sabi ko, Pastor, pwede bang Pray. pag-pray kita? Sabi sa akin, tagal naman. Hindi, kailangan natin ng bawat isa. Kaya, buhat nung umaga, sabi ko, Pastor, pwede bang ipag-pray kita? Sabi sa akin, By all means. by all means, pag-pray mo nga ako. Ito yung ginamit kong scripture sa kanya, na alas 3 pa lang ng madaling araw, ibinigay na sa akin kasi alam ko merong may hindi ko naman muna sasabihin sa iyo. Sige. Alam mo, Pastor, ang hiningi kasi ni Haring Solomon yung right living kasi wisdom ang hiningi niya. So, ipinagdarasal to na bigyan tayo ng wisdom. It is the art of right living. At ang wisdom is a gift from God. Para i-discern yung what is truth from what's error. Truth from error, what's right, what's wrong. Alam mo, sagot ni Lord, Pastor, basahin mo yung sa word mo. Ito, sagot ni Lord, oh. Sige, basahin mo, Pastor. Sa verse 10, Yes. the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Verse 11, and so he said to him, because you have asked for the wisdom to rule justly instead of long life for yourself or riches or death of your enemies. Verse 12, I will do what you have asked. I will give you more wisdom and understanding than anyone has ever had before or will ever have again. Ayun. So, yun ang Sobra na talaga. what is Christian ethics ay wisdom, fear of the Lord. Di po ba sa biblical message? Hallelujah. Beginning of wisdom, the fear Amen. of the Lord. Alam mo, Pastor Fred, dun sa ating pag-aaral, mga kapatid, the Word of God teaches na what we believe, we must behave. The creed should reflect in conduct. And virtues must be acquired and vices must be shunned. So, yun ang yun ang biblical principles dito sa Christian ethics. Ibig sabihin, kasi di ba, Pastor, meron namang maalam sa salita ng Diyos. Pero, Kung hindi naman ipamumuhay, that is not Christian ethics. May babasahin lang ako dito, Pastor. sige. Sa Titus 2:12, mga kapatid, instructing us to the intent that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in this present world. So, ang Christian ethics, hindi dinideny niya ang basta yung ungodliness and worldliness, kailangan shunned. Take out, para bang takwil mo. At ikaw ay soberly living a godly life. So yun yung, kasi pwede kasi na
akala nila pagka minsan alam mo yung Word of God. So, that is Christian ethics. No, kailangan, sabi rito, tatalikuran mo anong uri ng kasalanan at maglilingkod ka sa Panginoon Diyos. Di po ba, Pastor? Amen. Meron tinatawag na mga dialectic, ano lang. Pero pagdating sa action, wala talaga. Pastor, paki-ano lang sa mga kapatiran yung dialectic study ba yan? Dialectic study of the Word of God. Nasa ulo lang? Nasa ulo lang. Ayun! Kabisado lang. But, Dapat. they do not live by it. Ayun. Yun ang sinasabing siyan. Yung mga Oo, mali, anumang oo. uri ng... Kaya doon sa sabi yung sa Timothy. Eto na yon. Kaya, Sinasabi mo. Sige, sige. Sige, ikaw na bumasa. ikaw na. Hindi, mas malinaw yung mata mo. Ako may ilaw, oh. Sige, sige. Ito yung pamumuhay na Christian ethics. Yung sinasabi mo, Pastor. Ito. Sa 1 Timothy, sabi mo, 4:16. Ayan. Ikaw na Kahit magbasa. ako na. Mga kapatid. Sige. Pastor, thank you. At mga kapatid, nandito ang Christian ethics. Una, yung Titus 2:12, wag lang yung dialectic o wag lang sa intellectual assent. It must be translated in our lives, born out of the grace of God, inwardly and outwardly, the manifestation of obeying to the will of God. That is what we call Christian ethics. Christian ethics. Oo. So ito na. Pay close attention to yourself and to your teaching. Sabi mo baka mamaya magaling magturo. Pero, Opo. Pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things. Ito na. For as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for for those the who listen. hear you. Kasi baka mamaya sabi mo nga lang sa isip lang, hindi naman ginagawa. So, hindi pa rin Christian ethics yun. Alam mo, Pastor Fred, merong mga magagandang standard na ipinahahatid ng ating Ama sa Langit at ito'y naipamuhay ni Jesucristo dito sa lupa. Paborito mo rin to eh. Yung sa Pilipos, gusto mo basahin ko? Basahin natin, Pastor. sige. Ito yung God's standard. Standard to ng Diyos, Pastor, di ba? Ito, paborito natin itong lahat. Dito sa Pilipos 2. Sige, buksan niyo po, mga kapatid. Philippians 2. 2, ayan. Simulan ko na sa 5, Pastor. Ayan. Okay, teka. Okay. Maybe later. Ayan. The attitude, ayan, ito na po. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like human being, appeared in human likeness, and he was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. So ito, Pastor, yung God's standard na we should all imitate as believers of our Lord Jesus Christ. And by the grace of God, this is, of course, by the grace of God, we are born of the Spirit. Nakakaroon na tayo ng kalagayan sa 2 Corinthians 5:17 na ang sabi ay, if When anyone is joined to Christ, he is a new being. The new has come, the old has gone, a new life has begun. So yung Christian ethics, ito yung kung paano ang standard ng Panginoon Diyos na ipinamalas ni Jesucristo na siya'y humble, Mababang loob, at obedience to the will of God, obedient up to the death. up to the death. Oo. Hanggang sa Yun ang God's kamatayan. standard. May 3 S dyan sa Philippians 2:5 hanggang 8.
Yung tatlong S, di ba? Yung isa, submission, Submission, surrender, surrender, yung cross, di ba? Alam mo yan, sacrifice. sacrifice. Yan, ayaw ng mga Tao. mahirap na. Pero, yan ang God's standard. Alam mo, Pastor Fred, meron pang isa. Ito, basahin natin, Pastor Fred, ha? Okay. Dito sa, paborito mo rin to, alam ko. Dito sa Hebrews 12, verse 2. Ayan, paborito mo yan. Ito. Okay. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from the beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, or instead, he find joy in obeying the will of the Father. Amen. So mga kapatid, ang Christian ethics as God's standards was manifested in our Lord Jesus Christ and must be imitated by all believers. Let us always look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang dami kasing ngayon maling Pastor, di ba? Sa takbuhan ng buhay, yung kanilang faith, hindi naman kay Jesus. Ala, sa iba. Oo nga Maaaring sa sariling kakayahan, sa sariling pangunawa. Kaya sinasabi rin doon sa Hebrews, fix your eyes on our Lord Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Wala nang iba. He did not give up talaga. Yes. Instead, he find joy in obeying the will of the Father. Kaya meron siyang reward. He is now seated at the right hand of the Father, Amen. waiting for you And us, me. and me So, and all of us. Meron kang sinabi na napakaganda na Christian ethics, yung the joy of obedience. Mabigat Ay, sa lahat. hallelujah. Ano yun? Kasi minsan sumusunod, pero may pasubali, no? Ang God's standard, we fix our eyes on our Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith, kahit na unto the cross, unto the death, He joyfully obey the will of the Father. So ang Christian ethics is born out of our newness in life because of what Christ has done on the cross, and it is by God's grace, not on our own good works, that we are living a righteous life today. Kaya yun ang nasabi doon sa we are now God's craftsmanship. Ay, naku, maganda yan, Pastor. Tama. yan. Ito, babasahin mo to, paborito nating... Sa lesson mo, paborito mo to, Pastor. Tingnan mo. O mga kapatid, basahin natin ito. Mahalaga tong mga scriptures na to. Pastor, paborito mo yan. Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Ayan. Hanggang 10 po. Hanggang 10. Ito po. And 10. Ito, Pastor. Paborito ni Lord to kay Pastor Okay, sige. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift, so that no one can boast about it. Verse 10. God has made us what we are. And in our union with Christ Jesus, He has created us for the life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Ayan. So, predetermined na pala talaga yun. Sa lahat ng Sa lahat ng mananampalataya, sa pamamagitan ng grace, through faith in Him, para walang makapagmalaki. Amen. Kaya nga tayo lahat sabi, God's craftsmanship. Ando sa ibang version niya, Oo, workmanship. Opo. Nililo ka talaga. Predetermined para makagawa ka ng mabuti. Amen. So, yung ating mga mabubuting gawa, yun ang Christian ethics born out of our faith, and it is by the grace of God. Diniin natin yan. Pastor, talagang para walang magmamalaki na... Para wala. Yes. Talaga. Yun ang Christian ethics. Kaya kung sakali man, meron tayong mga nagagawa. Ang tawag nga doon, Pastor, meron akong isang word altruism. Ayan, altruism. Para it is a doctrine na para you have done something
on your part on behalf of the others. But that altruistic attitude is born out of your faith in Christ and by the grace of God. Amen. Pastor, meron pa dito ang God's standard sa 1 Peter 2. Basahin ko sa 21, ha, Pastor. Ito. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So ito yung God's standard na we will follow. Ewan ko lamang, it is by God's grace. Kasi yung sinabi doon sa verse 22, who committed no sin, nor was deceit found in His mouth. So mga kapatid, we are righteous because of what Christ has done on the cross, and that righteousness was imputed to us. So now, when God looks at us on His standard, nakikita niya yung kanyang anak, at tayo rin naman. We have, wala na tayo sa slavery of sin because of the death of our Lord Jesus Christ. The power of sin was broken. Kaya supposed to be, siya committed no sin. Kaya kung meron man tayong mga kasalanan, wag na natin bigyan ng kulay, whether commission, omission, or disposition. By the power of the Holy Spirit, we can live a life, a righteous life. Di ba, Pastor? Righteous living natin. Amen. Based on the grace of God. Amen. Para walang makapagmalaki talaga. Hallelujah. Pastor, meron ako mga ilang mga bagay na para maipamuhay natin itong Christian ethics. Ito, paborito mo rin itong yung ambassador. Basahin mo muna, Pastor, ha? Sa 2 Corinthians 5:20. Tayo, pwedeng-pwede natin itong ipamuhay ito. This is right living and this is Christian ethics. 2 Corinthians, ito, paborito mo to sa 2 Corinthians 5. 5:17, 18. Tama po. Ito, 5:17. Teka, sandali, sandali lang. Alam mo ko na yan, Pastor. Sige. So, now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. So, ang ministry natin ay ministry of reconciliation. Ito, ganito. Kasi Amen. Sa ibang version to, kasi yung pagkakatawag sa akin personally, as a friend, Okay. sa John 15:15. Kaya pagdating daw sa 2:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. Okay. The old has gone, a new life has begun. Okay. And now you have the ministry Ayan. of making others His friends also. Kaya yung ministry of reconciling people back to God, resulta lang yun ng ating pakipag-ugnay sa Panginoon. Kaya walang dapat makapagmalaki. Kaya kung medyo kinukulang ka ng konti, go back. Amen. Pinakamaganda yung go back. Kasi kung medyo nagkukulang ka, go back. Kasi ang sabi doon sa, yung binabasa natin kanina sabi siya, and Solomon walk. Kung ano yung ibinigay sa kanya at inareveal sa kanya ng Panginoon, he walked by it. Amen. So yung kanyang pagkakakupo na nakikipag-ugnay sa Panginoon, pagtayo niya, ginagawa niya yung dapat gawin. Kaya paglakad niya, nakikita ng tao kung ano yung pagkakatawag sa kanya. Kaya sobrang ang blessing nito. Gustong blessing. Meron din sulat si St. John sa 1 John, doon sa sinasabi mong lumalakad. At kung talagang ikaw ay nag-a-abide kay Lord. Ito sa 1 John 2:6, basahin ko mga kapatid. Ito mga God standards on Christian ethics, and we can live by dito sa principles of the Word of God by God's grace. Dito sa 1 John 2:6, he who says he abides in Him ought to himself also to walk just as Jesus
walked. Yun yung sinasabi mo, Pastor. Pag may walk, ano yun, may motion yun. Okay, hindi Lalo- stagnant. Hindi stagnant yun. We must grow in holiness. Kaya go, grow, and glow. Nakikita mo talaga sa tao Amen. yan. Kaya pag tumatayo, kita mo, walang masasabi yung tao na. Pastor, paulit nga yung 3G. Mukhang, mga kapatid, tignan niyo po itong 3G. Go, Go, grow, and glow. glow. Nakikita mo. Nag-glow ba si Pastor ngayon? Tignan niyo. Walang makeup to. Mga biro lang. Kanina si Arnold, well-groomed, ano? Nag-glow. Pero sa iyo, parang kanina ka pa nandito, pero parang fresh na fresh Hindi, ka. para ano yan may gel. Kanina umaga pa kasi ito. Hindi ko Amen. malaw kung ano isusuot ko. Meron kami triple ano kanina eh. Triple? By the grace of God. Triple ano po? Ano? May dedication. Child dedication. Okay. Pangalawa, birthday. Pangatlo? First birthday. Pangatlo, house blessing. Pero nag-glow ka pa rin, ha? Nag-google at saka ano, puro blessing talaga yun. Kasi pag sumusunod ka kay Lord. Bigyan mo naman ako ng share. Ha? Kada Jeff. Amen. Pastor, tuloy na tayo dito. Alam nyo, mga kapatid, ang pasatingin natin, kasi sa world, iba-iba yung sila nagde-define on what is right and wrong, ha? So, kailangan, ang life natin, ang nagde-define ng what is right from wrong is the Bible. Tsaka yung right living, God's standard, ipinakita, ipinamalas ni Jesucristo, at pwedeng-pwede nating ipamuhay. Una, maging Christian ethics is us being an ambassadors for Christ. Christian ethics is us living the newness of life. 2 Corinthians 5:17. Meron pang isa, Pastor. O dalawa na lang. Ang believer's ethics is we are to be different from this world. Diba? Iba. Kailangan, hindi ka pwedeng sumang-ayon sa takbuhan ng mundo kasi hindi naman yung Christian ethics. Di ba, Pastor, meron dito, mga kapatid, sa Romans 6:4. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Inuulit lagi yung sinabi mong newness of life. So, And that is Christian ethics. Walking in the Spirit and living in obedience to the will of God by God's grace. Hallelujah. Meron ba isa? Paborito mo rin ito eh. Yung we are to shine as lights amidst the world's darkness. Diba? Ito po. Pastor, pabasahin natin, ha? Kaya lang, ito, hindi na ito, Matthew 5, Matthew 5, 14 to 16. Ayan, Pastor. You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hidden. No one lights up a lamp and put it under a bowl. Instead, he puts it on the lampstand where it gives light for everyone in the house. Verse 16. In the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Yan yung Christian ethics. Meron pa, Pastor. So, mga kapatid, una, we are to be different from this world, Romans 6:4. Pangalawa, we are ambassadors. Pwedeng-pwede to reconcile others back to God. And first, we must be reconciled to God, to shun evil and to live in accordance with the will of God. Tayo yan. And we are to shine amidst the dark world. And we are to live pleasing to the Lord. Ayun. Finally, sa 1 Thessalonians 4:1, finally then, brethren, we urge you to and exhort in the Lord Jesus Christ that as you receive of us how you ought to walk and to please God. And merong isa pa, dalawa na lang, Pastor. So, yun yung mga pagpapala na pwede tayong, kung sakali man, maituwid yung ating maling pananaw sa Christian ethics. Kasi,
ethics, it is a science or principle on what is right from wrong or doing what is right, and you ought to be right first. Right relationship with God, Yeah. and then the practice is righteousness by God's grace. Ito ang sabi sa 1 Timothy Yeah. 4, simula ko sa 12. Let no one despise thy youth, but be an example to all believers. So, we are to be an example to all believers in all things. Yan ang Christian ethics. To be example in our word, in our conduct, in love, in spirit, and in faith, and in purity. Madami-dami, mga pastor. Example ka sa workplace. Yes. Workplace. Example ka sa society na ginagalawan mo. Example ka rin sa kasamahan mo na umaasang makikita ang liwanag sa iyo. Amen. Amen. May suffering yan, kapatid. May suffering. But never mind the suffering. If Jesus Christ suffered for in our behalf, we have also to suffer to enjoy the life ahead of us, makita sa atin talaga. Amen. Masarap makita, di ba? Makita namumuhay ka na ayon sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Alam mo, Pastor, merong huling-huli na lang yung kailangan ma-appropriate natin ang divine power dun sa lahat ng sinabi nating Christian ethics. Because without the grace and the divine power of God, parang mahirap ma-accomplish ito. Kasi we must appropriate divine power for the accomplishment of all God wants us to be and to make us and desires to be what God wants us to be. No, ha? Meron na lang huling word. Ito, Pastor. Sa Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Okay. Diba, Pastor? Philippians, ano yan? 2:13. 2:13. Opo. Ano sabi? Ano sabi? For it is God who works in you In you. both to will and to do for His good pleasure. So siya talaga. Siya rin. Amen. And the power to do it doon sa Acts 1, I will give you the Acts power. 1:8 daw po. Sige po. And But when the Holy Spirit comes upon you, you will be witnesses for me sa bahay, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ako meron nalimutan eh. ano po? Yung Jerusalem, Okay, Jerusalem Yung is sa symbolism of sa bahay. Sa bahay. Nalimutan ko yun. Kaya pag minsan, yung mga kapatid ko, pag mga kamag-anak ko lahat, hanggang gano'n sa may nakausap nga ako kapag, Pastor, ako po yung si gano'n, amoy sigarilyo. Okay. Ako po yung palaki ni Mayor. Ako, kamusta ka na? Sabi, mabuti ka pa, pastor ka na, tsaka hindi ka amoy sigarilyo ngayon. Okay. At least merong mga by God's grace By nababago ang mga tao. Nababago mga Dahil tao. magiging patutuo tayo sa bahay, Jerusalem, Judea, neighborhood, mag-isa-kaaway. Samaria. And to the ends of the earth. Pwedeng Pwedeng ipamuhay, Pastor, itong Pamuhay. Christian ethics. Ethics. Nako, Kaya. Pastor, medyo sumobra na pala tayo. O, Ang sige. sarap, ano? Oo, nasa ewan ko. Amen. Tutuloy natin to sa isang Para, linggo. para hindi pa matapos to eh. May mga Pupunta ka uli dito. Dahil maayos ang iyong pamumuhay, you walk with God. Amen. Amen. Kahit hindi mo hinihingi. Bibigay ko sa iyo. Isasoli ko sa iyo kanina nga, pero ayaw mo eh. Because you walk with God, you follow all the instructions, statutes, and precepts. Bibigay ko sa iyo lahat. Kaya ang sabi nito, happy birthday, parang ganun. Amen. Ito, Pastor, hindi tayo matatapos sa Christian ethics. May part 2 to, ha? Amen. Mag-closing prayer na tayo, Pastor. At salamat at after how many months, napunta kayo ni Sister Nilda at alam kong babalik uli kayo, ha? Ano na galit na sa akin.
Sabi sa akin, hindi ka pa pupunta? Sabi ko, hindi mag-dedication pa tayo, tsaka gano'n, tsaka ganito. Pupunta tayo ron. Ako, sige, punta tayo. Ulit-uli. Amen. O, Pastor, paalam na tayo muna. Okay, In the yeah. meantime, hallelujah. In the meantime, part 1 and part 2, kailangan kung ano yung ating mga nadinig. Ako, ikaw, tayong lahat. Ipamuhay natin. Yes. Hindi lang ilaw, kundi salt sa mundong ito. Amen. Para mabago ang mga tao sa pamamagitan ng mga salita na ating napakinggan ngayong gabi ito. And it is by God's grace, through the power of the Holy Spirit. Amen. It is possible. Yes. Don't quit. Thank you, Lord. Amen. Closing prayer po. Amen. Dakila naming Ama, salamat po. You provide for us your word, the Bible. Your word, na basehan ng aming pamumuhay bilang hinirang mo at tinawag mo sa karamihan. Makakasunod po kami, Panginoon, because of the power of the Holy Spirit that is in us, that will not leave us and will stay for us forever. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the privilege of serving you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God Good bless evening. us God all. bless us all. Ayan. Ayos. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.